Eto, binanata ni BP Sara si Abante. Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasamahan, kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa ano. Actually, mabait pa si BP Sara. Huwag siyang sumausaw. Una, sinabi niya na huwag na siyang makialam dito. Kasi hindi naman talaga kasali ang House diyan sa ICC. At talaga namang may karapatan si BP Sara dahil, una, syempre, anak din siya. At kinidnap eh. Diba? Mabait nga siya, hindi pa niya ginamit yung word na kinidnap. Pero yung abogado ni PRRD, sinabing yung ginawa kay PRRD ay panginidnap. Dahil illegal po yung pagpapadala diyan sa dahig. No? Pero itong problema kasi diyan sa Abante, itong mag-amang Abante, napakanuknukan ng sip-sip kay Tamba. Kayo ba ay binabayaran ng taong bayan para sumipsip kay Tamba? Kasi bakit mo pakikialaman pa yan, Abante? May punto si BP Sara eh. Dapat mag-focus ka doon sa magagandang nagagawa ng House. Huwag kang makialam sa ICC. Anong punto mo dyan? Di ba? Ganyan dapat ang spokesperson. Ganyan, tinan nyo si Claire. Di ba? Parang palingkera na. Hindi na siya mukhang abogada. Sayang pinag-aral pa siya ng tatay niya. Hindi ko alam kung sino nagpaaral dyan, ano. Pero sayang nag-aral ka pa ng abogada, ganyan ka rin pala. Dapat dumiretso ka ng vlogger. Di ba? Yung pinagsasabi mo una, wala namang koleksyon sa batas. Pinagsasabi niya wala namang koneksyon doon sa programa ng gobyerno or Office of the President. Kung hindi tirahin lang ang Duterte. Same thing ito magpinsan na ito. Wala talagang utak. Yung spokesperson nila, sausaw ng sausaw sa hindi naman sila kasali. Wala namang ini-explain about doon sa mga magagandang plataforma ng Office of the President, ni Claire, Office of the House o HOR. Yun ang sabihin mo, ikaw Abante, wag na princess, hindi talaga bagay. Abante. Di ba? Kaya tuloy napipitik kayo eh. Sayang yung nyo. Sayang yung kung meron man kayong talino, mumukha kayong tanga dahil pinipilit nyo yung hindi po pwede. Kitang-kita, pagka professional lang nakakinig sa inyo, talaga nagmumukha na kayong tanga. So wag na kayong makialam, wag na kayong sumausaw kung hindi naman kayo kasali. Di ba? Ito, tingnan nyo. Minsan, may mga galawan din ng spokesperson eh. Dalawa yan. Either utos to nung kanilang bossing or may dagdag bawas sila. Dinadagdagan nila nang sa ganon, magkaroon sila ng ng ganda points. Parang pogi points, ganda points doon sa kanilang bossing. They are trying to please their bossing. So nagbibida-bida. So kahit hindi naman kailangan sabihin, hindi naman kailangan anuhin, since yung kanilang bossing ay galit sa Duterte, basta pitik lang sila sa Duterte para lang matuwa yung mga bossing, baka may bonus. Tanungin ko kayo ulit, sa tingin ninyo, kada pitik ba nila may bossing? Kasi may bonus? Kasi may sinabi yan na na-discuss natin yan sa SMNI na may siniwalat si Magalong patungkol dyan sa kamera. Bawat hearing daw may mga bonus, di ba? So, uso.
Kung susundan natin yung ganong sinabi nila Magalong, bawat galaw diyan ay may bonus. So siguro pitik ng pitik to si Abante kaya sausaw ng sausaw. Ganon din yung tatay eh. What do you expect? Like father, like daughter. Ano ba yung tatay? Pitik ng pitik. Talo na nga. Pinagpipilitan pa yung sarili. Pitik pa ng pitik. Baka may bonus. Tanong lang yan ha. Ano sa tingin ninyo? May bonus kaya ito mag-amang Abante? Kaya pitik ng pitik? Next topic po. Ito, pag-usapan natin itong bail ni Pastor Kibuloy. Hindi pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hiling ni Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking ang hiling na makapagpiyansa. Ayon sa hukuman, napatunayan ng prosekusyon na mabigat ang ebidensya laban sa mga ito. Isang witness at biktima lang ang naipresenta ng prosekusyon sa pagdinig sa petition for bail ni na Kibuloy. Ayon naman kay Attorney Joanna Paula Domingo, isa lang ang napresenta. Naipresenta ng prosekusyon sa napatunayan ng prosekusyon na mabigat ang ebidensya laban sa mga ito. Isang witness at biktima lang ang naipresenta ng prosekusyon sa pagdinig sa petition for bail ni na Kibuloy. Ayon naman kay Attorney Joanna Paula Domingo, abogado ng isa sa private complainant, nagpasalamat sila na hindi pinagbigyan ng hiling ni Kibuloy na pansamantalang makalaya. Nangangahulugan niya ito na malakas ang ebidensya laban sa KOJC leader. Tingnan natin ha. Alam nyo, meron akong balita dito na hindi ko pwedeng ikwento sa inyo kasi baka medyo delikado, no? So, ayaw natin i-topic. Pero may mga sitwasyon, sabihin na lang natin, na kitang-kita mahina yung kaso laban kay Pastor Kibuloy. In the future, may ipapakita ako sa inyo. I-explain ko sa inyo to prove my point na mahina talaga ang kaso laban kay Pastor Kibuloy. So, deserving siya ng bail. Pero, alam naman natin, ako noong una, kinukwento ko ito sabi ko, alanganin ako dyan. Kasi, kahit sobrang tino ng judge, tao pa rin yan. Natatakot pa rin yan. Naalala nyo, may nanakot dito sa judge. At galing mismo sa kanila yan, ha? Sila mismong naglabas ng report na may pananakot na ginawa. Hindi nga natin alam kung itong pananakot na ito ay galing sa kabilang kampo para talaga maghatol itong judge laban kay Pastor Kibuloy or again, yun ang palalabasin nila para hindi mapagbigyan ang bail ni Pastor Kibuloy. Pero kung titingnan po natin yung paglabas ni alias Rene, very possible po talaga na merong takotang nangyayari dahil ginawa po yan kay alias Rene na talaga sila ay nagtatanim witness. So nakakaduda na napakahina ng kaso tapos hindi man lang mapagbigyan ng bail. And wala sigurong nasa matinong kaisipan na maitatanggi na itong ginawa kay Pastor Kibuloy is just a political harassment. Hindi naman kaila sa lahat na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni PRRD si Pastor Kibuloy. So it doesn't mean na hindi siya mapagbigyan ay malakas na ang kaso laban sa kanya. Same thing kay PRRD. Ang daming hingiling ni PRRD hindi mapagbigyan. It doesn't mean mahina, malakas yung kaso laban kay PRRD. Hindi. Malakas lang talaga yung gobyerno ngayon.
Sabi nga ni VP Sara, may sabwatan pa ang ICC at ang gobyerno natin. Could you just imagine? Kung merong influence ang gobyerno natin sa ICC, how much more dito sa Pilipinas? Na kontrolado nila ang pulis, kontrolado nila si Torre, kontrolado nila ang DOJ, kontrolado nila lahat yan. Kaya hindi ibig sabihin mahina. Ito sinasabi ng kanilang abogado nila na nagpapatunay na malakas ang kaso laban kay Pastor Kibuloy. I don't think so. Tingnan mo. Pag wala na yan si Marcos, tingnan nyo to ha. I will predict something. Tingnan nyo kung magkakatotoo itong sinasabi ko. Pag alis ni BBM, dahil aalis at aalis yan, sooner or later, the latest is 2028. Mapapawalang sala yan si PRRD at si Pastor Kibuloy. Sasabihin, kasi, syempre, sila na ang uupo makokontrol, hindi po sa ganun. Dahil, may takutang posibleng nangyayari dyan. Yung sa ICC, kailangan nila ng kaso, wala na silang big fish doon. And meron pa bang big fish kung hindi si PRRD? Pati dito kay Pastor Kibuloy. Kung nagawa nila sa dating presidenteng kidnapin, kaya nilang gawin sa mag-anak nung judge, delikado po yun. Hindi po tayo nagbibintang. Ang sinasabi natin, possibility. Pero kung wala na yung outside force na ganyan, mapapawalang sala. I'm sure maraming naniniwala kay PRRD at kay Pastor Kibuloy. Eto, papatunayan ko sa inyo na mangyayari yan. As we get closer to 2028, yung mga tumitira kay BP Sara, antayin ninyo. Magbabaitan lahat. Wala pa yan ha. Hindi pa nakaupo si BP Sara. Tingnan ninyo. 2027. Marami. More than half ng bumibira kay BP Sara lalapit kay BP Sara. Kaya ito, nangyayari na ito, political harassment lang yan. Huwag tayong maglokohan. Ngayon, kukunin lang nila kung ano yung kaya pa nilang kunin sa gobyerno. Or maybe may pressure na takot, pero ang mga politician hindi bobo. They know Bongbong Marcos is about to exit. At meron din silang exit plan. Now, tingnan ninyo yung pinipredict ko kung mangyayari. Isa-isa po yung mag-iiyakan, magluluhuran kay BP Sara. Lilipat ng kampo yan. Abangan ninyo, not only the politicians, including the mga vloggers. Ngayon nga, nangyayari na eh. Yung dating iniinsulto si PRRD na Mangkanor, DDS shit, naglilipatan na. Tingnan mo, 2027. Yan po ang Pilipinas. Walang alam kundi gamitan ng gamitan. Abangan po ninyo.